naganap dito lamang po sa Apoy sa Dugo. Nalaman na nga ni Lexie na pagpapanggap lamang ang pagkabaliw nitong si Vanessa, mga kapuso, dahil sa notebook na hawak-hawak niya na nandito ang pangalan ni Kiara. At kukunin niya sana ito upang ibigay sa kanyang mga kaibigan para tawagan ito o paimbestagahan dahil nga dito sa pagkamatay ng daddy noon ni Lexie. Ngunit hindi naniniwala si Lexie dito kay Vanessa at sinabi nga niya na bakit siya maniwala dito sa nagpapanggap na baliw, at agad nga po niyang sinabi dito sa mga kasama niya sa bahay na si Vanessa ay nagpapanggap lamang na wala itong sakit. Tuwang-tuwa naman si Angel dahil nga hindi na siya natuloy na umalis dito sa bahay ni na Sylvia dahil hawak niya ang leeg o hawak niya ang isip nitong si Mikay, na kung ano ang sasabihin ni Mikay ay o sasabihin ni Angel ay gagawin naman o sundin naman itong si Mikay. Samantala mga kapuso, hindi na nga rin matiis ni Vanessa ang nakikita niyang pakikisalamuhan ni Mikay dito kay Angel dahil nga kuhang-kuha na ni Angel ang loob ni Mikay na anak nitong si Vanessa. Samantala mga kapuso, patuloy pa rin ang pagpapaimbestiga ni Vanessa dito kay Kiara at tumawag ang kanyang kaibigan at may nalaman nga sila tungkol sa pagkatao ni Kiara na ang birth certificate ni Angel at Kiara ay iisa at magkapatid nga sila mga kapuso. Sila nga ngayon ang suspetsya ni Vanessa na pumatay dito sa daddy ni Lexie at sa kanyang anak na lalaki na kapatid ni Mikay. Hanggang kailan naman kaya maitatago ni Vanessa ang kanyang pagpapanggap na baliw mga kapuso, at sasabihin nga kaya ni Lexie dito kay Marco na asawa ni Vanessa at kay Sylvia na nagpapanggap lamang itong si Vanessa? Mga kapuso, sana makakuha na ng matibay na ebidensya itong si Vanessa kung sino nga ba ang totoong kriminal, kung sino ang pumapatay, lalong-lalo na dito sa kanyang anak na lalaki. Pakaabangan po natin ang bawat eksena dito lamang po sa Apoy sa Dugo. Maraming salamat. Bye-bye.